Mga kapatid sa pananampalataya, ngayon pong araw na ito, January 9, 2026, piyesta ng Black Nazareno sa Quiapo. Piyesta ng itim na rebulto sa Quiapo. At napakarami po ang mga kakristyanuhan. Libo-libo, millions, ang mga nananalig, nananampalataya na ang itim na rebulto na iyan ay magbibigay ng kaligtasan. Ano ba ang tunay na kaligtasan? Maililigtas ka ba ng kapirasong kahoy na natira ng sunog? Yan ang tanong. Napakarami ang mga sumasali sa piyesta ng Quiapo na mga professional, mga degree holders, mga doktor, mga engineer, mga abogado, may mga pinag-aralan. Ngunit, paano matanggap ng kanilang isipan na ang kapirasong kahoy na hindi marunong magsalita ay makakapagligtas sa kanila? Allahu Akbar. Ano ba ang tunay na kaligtasan? Kailangan ang tunay na kaligtasan ay kayang tanggapin ng rational mind. Praktikal, kapani-paniwala, makatotohanan. Hindi po yung incredible, hindi kapani-paniwala na ililigtas ka ng kapirasong kahoy na umitim sa sunog. Mga kapatid sa pananampalataya, pakatandaan natin na ang pinaka-importante sa buhay natin sa mundong ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Wala nang hihigit pa. Ang kayamanan mo, ang karir mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang pera mo sa bangko, mga mansyon mo, hektar-hektar ng lupain mo, lahat ito temporary. Lahat ito iiwanan mo. Ngunit ang kaligtasan mo sa kabilang buhay pang forever. Therefore, kapatid sa pananampalataya, ang pinaka-importante sa lahat at lahat na nakamit mo sa mundo na ito ay ang makaligtas ka. Kahit nga sa iyo na ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, kung tutupukin ka sa apoy, ay walang saysay ang iyong kayamanan. Kahit na ikaw pa ang pinakamahirap hampas lupa sa mundo na ito, kung makaligtas ka sa impyerno, apoy, swerte mo. Ngunit ang kaligtasan ay mayroon pong requirements. Hindi po pwede na makaligtas ka na mayroong ibang ipapako. Hindi po pwede na gagawa ka ng kasalanan, lahat ng kasalanan gagawin mo, pagkatapos mayroong ipapako para makaligtas ka. Ay incredible yan, kalukuhan yan na doktrina. Ang kaligtasan, kailangan tatrabahuin mo. May mga requirements. Unang requirement ng kaligtasan. Para maintindihan natin na tayo po na mga Muslim ay maswerte. Dahil napatnubayan tayo. Hindi tayo kasali sa mga yaon na mga naka-uniforme ng maroon na nanduroon sa Quiapo ngayon na nagpapanata sa itim na rebulto. Allahu Akbar, subhanallah. Anong pagkaligaw ng mga yan? Unang requirement sa kaligtasan ay mayroong kang pananampalataya, iman. At ang tinutukoy na pananampalataya, yung totoo na pananampalataya, hindi pananampalataya sa rebulto, hindi pananampalataya sa araw, hindi pananampalataya sa santo, hindi pananampalataya sa mga Diyos-Diyusan, kundi tunay na pananampalataya sa nag-iisang Panginoon na siyang lumikha ng universe, na walang iba kundi ang Panginoong Allah. Yan ang kaligtasan. Requirement number 1. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi ka makakaligtas. Dahil dadalawa lang ang destinasyon sa kabilang buhay. Kung hindi ka paraiso, impyerno ka. Kung hindi ka impyerno, paraiso ka. So kapag sinabing paraiso, ligtas ka sa apoy. Ulitin natin. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay nananampalataya. Authentic po na hadith, ang source natin, Sahih Muslim at saka hadith Ahmad.
kaligtasan, ay dapat intindihin natin na hindi po ang kaligtasan mo ay gawa ka ng kasalanan dahil nandyan naman ang Diyos na magkakatawang tao itipapako sa krus. Ibig mo sabihin ng Panginoon, matapos niya likhain ang kanyang mga nilalang na tao na mga makasalanan, ay siya ibababa sa lupa magkakatawang tao para magpapako sa krus, para iligtas ang sambayanan. Pwede naman na iligtas sa isang salita lang niya. Isang salita lang ng Panginoon, ligtas ang lahat. Bakit kailangan pang ipapako ang kanyang sarili? Ang tawag rito, incredible. Hindi ka panipaniwala na doktrina. At ito ang doktrina na pinananampalatayanan ng mga nasakyapo ngayon, ng mga nagpapanata dyan sa itim na Nazareno. Subhanallah. Ngayong araw na ito, katiyakan sa puso. Ano ang pinananampalatayanan mo? Ibig sabihin, walang duda, walang alinlangan na ikaw ay nananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi ka nagdududa. Ano man ang dumating sa buhay mo na mga mabibigat na pagsubok, hindi ka magkakaroon ng duda tungkol sa iyong Panginoon, kung Panginoon ba siya o hindi. Ano man ang darating sa iyo ng mga pagsubok sa buhay, nananatili kang matatag sa iyong pananampalataya na walang Diyos maliban sa Allah. Si Muhammad ay sugo ng Allah, sinabi mismo ng Panginoong Allah sa Quranul Karim. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Chapter 49. Verse 15, Quranul Karim. Ang mga mananampalataya ay yaon lamang mga nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at kailanman ay hindi nag-alinlangan, walang duda. Tiyak na pananampalataya, walang pagdududa. Kapag ikaw ay tutuhanan na nananampalataya sa kaisahan ng Allah, hindi ka nananampalataya sa ribulto, hindi ka nananampalataya sa araw, hindi ka nananampalataya sa santo, anumang nilalang, kundi ang pinananampalatayanan mo ay ang nag-isang tunay na Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin ng Allah na kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. Ganyan kabigat ang iman. Manampalataya ka ng tutuhanang pananampalataya sa nag-isang tunay na Panginoon. Gagawin ng Allah na obligasyon niya o obligahin niya ang kanyang sarili na iligtas ka. Katibayan. Sinabi niya mismo, ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Chapter 10, verse 103, Quranul Karim. Pagkatapos ay aming iniligtas ang aming mga sugo at ang mga yaon na mga nananampalataya, sa ganyan ay tungkulin para sa amin na iligtas ang mga mananampalataya. Nakita mo? Ginawa ng Allah na tungkulin niya na iligtas ka, kapatid, kapag ikaw ay nananampalataya sa tunay na pananampalataya. Kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Sa ganyan ay tungkulin para sa amin na iligtas ang mga mananampalataya. Requirement numero 2. Ibig sabihin, mga kapatid, tinatalakay natin ang punto por punto paano makaligtas. Wala pong kaligtasan sa pagpako sa krus. Imbento yan ng mga Romano. Imbento ng mga Romano ang doktrina ng crucifixion, doktrina ng original sin, doktrina ng Trinidad. Inimbento ng mga Romano, hindi yan katuruan na dala-dala ni Jesus. Inimbento ng mga Romano for world power, para makuha nila ang sambayanan at kasangkapanin sa kanilang pangarap na world political power. Mga kapatid, sa pananampalataya, dapat ikaw ay mag-iisip, makakaligtas ka ba? Sa pamamagitan ng ang Diyos mo, ipapako niya ang kanyang sarili para ikiligtas ka. Ikaw na makasalanan? Hindi yan matanggap ng rational mind. Sa isang taong matino mag-isip, hindi niya matanggap na ang Panginoong Diyos, ang manlilikha ng lahat ng nilalang, nilikha kanya na tao, na makasalanan tao, pagkatapos kailangan niya magsatao nang sa gayon ipako sa krus at iligtas ang tao. Yan ay incredible. Hindi ka panipaniwala. Ang tawag yan kalukuhan. Hindi yan totoo.
Ito po ang totoong kaligtasan. Tinatalakay natin na kayang tanggapin ng utak mo, kayang tanggapin ng rational mind ng sino man. Requirement numero 2. Kahit na meron kang iman, kahit na ikaw ay nananampalataya, tumpak na pananampalataya, kung ang pundasyon ng iyong kaalaman ay mali, nananampalataya ka na tunay ka nananampalataya, katulad ng mga nasa Quiapo, mga totoong nananampalataya yan. Dahil talaga, naglalakad sila, mga nakapaa, nagpapakagutom, nagpapanata, tunay na nananampalataya sila sa rebulto. Kailangan ang pananampalataya mo ay nakabase sa tumpak na kaalaman. Kaalaman, sino ang dapat na sasambahin. Kaalaman, paano ang tamang paraan ng pagsamba. Kaalaman, ano ang gusto ng Panginoon para sambahin. Kaalaman, ano ang ayaw ng Panginoon para sambahin. Ito ang pangalawang requirement ng kaligtasan, tumpak na kaalaman. Kahit na nananampalataya ka sa rebulto, totoong-totoo ang puso mo na naniniwala ka na Diyos ang rebulto, hindi naman pala Diyos ang rebulto. Hindi nakakapagsalita, walang power. Kaya kailangan mo kaalaman sino ang dapat na sasambahin mo, paano ang paraan ng pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon, kaalaman ano ang haram, kaalaman ano ang halal, kaalaman ano ang gusto ng Panginoon, kaalaman ano ang ikapuput ng Panginoon. Ito ang kailangan natin, mga kapatid, sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng kaalaman, maiaangat mo ang sarili mo mula sa pamumuhay na dilim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Maiaangat mo ang sarili mo sa liwanag ng pagsamba at pagkilala sa tunay na Panginoong Allah. Ang kauna-unahan na verse na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tungkol sa kaalaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basahin mo sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Ibig sabihin, kaalaman. Ngayon, puntahan natin ang mga taga-impyerno. Sa araw na ang mga taga-impyerno ay papapasukin sa naglalagablab na apoy, sila ay sising-sisi. Sasabihin nila sa isa't isa, kung nakinig lamang tayo, kung ginamit lamang natin ang ating talino, hindi sana tayo magiging kasama sa mga mananahanan sa naglalagablab. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. At sasabihin nila ng punong-puno ng pagsisisi habang sila ay pinapapasok sa impyerno. At sasabihin nila, kung nakinig lamang tayo o ginamit natin ang ating talino, hindi sana tayo mapapabilang sa mga mananahanan sa naglalagablab. Allahu Akbar. Kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, magkatulad bang may kaalaman sa walang kaalaman? Tulad ninyo, tulad natin. Mayroon tayong kaalaman. Alam natin na walang Diyos maliban sa Allah, tunay na Panginoon, na sinasamba ng lahat ng propeta, sinasamba ni Adan, sinasamba ni Noah, sinasamba ng lahat ng sinugo hanggang kay Jesus, hanggang kay Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Alam natin ang katotohanan. At itong mga nagpaparada sa Quiapo, na mga nakapaa, mga nakasuot ng maroon, na mga sumasamba sa rebultong itim, magkapareho ba ang may kaalaman sa walang kaalaman? Anong sabi ng Panginoong Allah? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sabihin mo, ang mga yaon ba na may kaalaman ay kapantay ng mga yaon na walang kaalaman? Allahu Akbar. At ano ang kaalaman na kailangan malaman natin? Ito ang kailangan malaman natin. Gaano ka man katalino, gaano ka man ka-genius, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Itong mga nagpaparada na thousand sa Quiapo, marami dyan ang mga professionals, marami rin mga degree holder, masteral degree, doctorate degree, marami dyan ang engineer, marami dyan abogado, mga accountant, mga matatalinong tao. Ngunit gaano ka man ka-genius, gaano ka man katalino, pag hindi mo kilala sino ang dapat na sasambahin mo, pag hindi mo kilala paano sumamba sa tama, pag hindi mo kilala sino ang tama na dapat sasambahin, at ang sinamba mo rebultong kahoy,
Ikaw ang pinakabubo sa lahat ng bubo. Ngayon, gaano ka man kabobo sa mundong ito, wala kang pinag-aralan, wala kang natapos kahit isang degree. Ngunit kilala mo sino ang Panginoon, kilala mo paano sambahin ang Panginoon, alam na alam mo anong ikalulugod ng iyong Panginoon, alam mo anong ikapupot ng iyong Panginoon, ikaw ang totoong matalino. Ano ba ang kaalaman na kailangang malaman natin? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kung kaya dapat malaman mo na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Yaon lamang nakakaalam sa katotohanan na ito. Ito yung katotohanan. Pinaka-importanting katotohanan sa lahat ng katotohanan. Pinaka-importanting katuruan sa lahat ng katuruan. Itong katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah. Yaon lamang nakakaalam sa ganitong katotohanan ang makakaligtas. Kailanman hindi may liligtas ang sumasamba sa rebulto. Kailanman hindi makakaligtas ang sumasamba sa Black Nazareno. Kailanman hindi kami liligtas ng pagsamba sa araw, pagsamba sa buwan at kung ano ang mga sinasambang nilikha. Ang makakaligtas sa iyo ay ang katotohanan na walang Diyos maliban sa Allah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Maliban sa mga yaon na sumaksi sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Walang Diyos maliban sa Allah. At alam nila ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Walang Diyos maliban sa Allah. Ligtas. Yan ang ligtas. Sumaswerte po tayo ng mga Muslim. Napatnubayan tayo. Hindi natin kasama yung mga nasa Quiapo na ngayon ay ng mga nagbibilad sa araw dahil sa pagsamba nila. Naniniwala sila na iyang rebulto na itim na yan ay magbibigay ng kaligtasan. Allahu Akbar. Ito ang pinakamasaklap na katotohanan. Lahat tayo, walang sino man sa atin na exempted. Lahat tayo daraan sa kamatayan. Walang sino man sa atin na hindi mamamatay. Ngayon, sa mga sandali, sa oras na ikaw ay naghihingalo, nagsasakaratal maut, agonies of death, sa mga oras na maghiwalay na ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa, mamamatay ka na. Kapag alam na alam mo sa iyong kamalayan na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ligtas ka. Hindi ka may liligtas ng kaalaman mo na walang sinasamba kundi ang rebulto. Hindi ka liligtas ng kaalaman mo na ang Diyos ay ang krus. Hindi ka liligtas ng kaalaman mo na ang Diyos ay ang araw. Ang tanging makakaligtas sa iyo kung sa paghihiwalay ng iyong kaluluwa at ng iyong katawan ay alam na alam mo sa iyong kamalayan na walang Diyos maliban sa Allah, ligtas ka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok sa paraiso. Authentic po na hadith, Sahih Muslim, hadith number 26. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang pagpapaliwanag ng kaligtasan na katanggap-tanggap sa isip. Requirement numero 3. Hindi yung pagpapaliwanag nila ng kaligtasan na ang kaligtasan ipako mo ang Diyos. Makaligtas ka. Matapos ka likhain ng Panginoon, gagawa ka ng kasalanan, siya ang taga-ako. Ano ka sinusurti? Ha? Anong klaseng doktrina? Kalukuhan na doktrina. Ang tunay na kaligtasan, itong tinatalakay natin, requirement numero 3. Kahit na mayroon kang iman, nananampalataya kang tunay sa Panginoong Allah at mayroon kang kaalaman na siyang pundasyon ng iyong pananampalataya, na kilala mo ang Allah, alam mo paano sambahin ng Allah, alam mo na walang sinasamba maliban sa Allah, alam mo ano ang halal, ano ang haram, ano ang ikalulugod ng Allah, ano ang ikapupuot ng Allah. Mayroon kang kaalaman, mayroon kang iman, pero wala ka namang action. Wala kang gawa. Hindi mo sinusunod ang kanyang utos. Inuutusan ka mo sumamba 5 times a day. Sumasamba ka lang Biyernes. Sa tingin mo, ligtas ka. Tupo ka sa impyernong apoy. Therefore, ang pangatlong requirement sa kaligtasan, mga kapatid, action, gawa.
Nananampalataya ka na walang Diyos maliban sa Allah, walang sinasamba maliban sa Allah. Alam na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, walang sinasamba maliban sa Allah. Gawin mo anong ipinag-uutos sa iyo at iwasan mo anong ipinagbabawal sa iyo. Gawin mo ano ang kalugod-lugod sa Allah, iwasan mo anong kaput-put sa Allah. Gaano mo man kagustong-gusto ang gawain na haram, iiwasan mo. Gaano man kaayaw na gawin ang ipinag-uutos ng Allah, gagawin mo. Yan ang action, yan ang makakaligtas sa iyo. Hindi sapat na ikaw ay nananampalataya. Hindi sapat na ikaw ay may kaalaman kung wala ka namang action. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Chapter 34, verse 37, Quranul Karim. At hindi ang inyong kayamanan, ni ng inyong mga anak na mga lalaki ang maglalapit sa amin, maglalapit sa Allah, kundi siya lamang na nananampalataya. Tinutukoy na nananampalataya sa kaysa ng Allah, hindi nananampalataya sa itim na Nazareno. Kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain. Nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain. Para sa kanila ay mayroong dalawang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa, at sila ay mananahanan sa matataas na tirahan, ibig sabihin paraiso, ng mapayapa at ligtas. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, therefore, kung gusto natin na makaligtas, tayo ng mga Muslim, kung gusto natin na makaligtas, palakasin mo ang iyong iman. Iman na ang pundasyon ay tumpak na kaalaman, hindi mali na kaalaman, hindi akida na palpak. Kailangan kaalaman ng tunay na akida. Then sabayan mo ng aksyon, paggawa ng ipinag-uutos ng Allah, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah, ikaw ay makakaligtas. Therefore, lalaki ka man or babae ka man, magsumikap tayo araw at gabi na makagawa ng mga ipinag-uutos ng Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Chapter 16, verse 97, Quranul Karim. Kailangan action. Sino man ang gumagawa ng kabutihan, action. Sino man ang gumagawa ng mga gawaing kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya isang tunay na mananampalataya. Gumagawa ka ng kabutihan at tunay kang mananampalataya, katotohanan sa kanya ay ibibigay namin ay isang mabuting buhay at babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpalang naaayon sa kung ano ang pinakamainam sa kanilang kinagawiang gawin. Ibig sabihin po, paraiso. So ito po ang totoong kaligtasan, mga kapatid. Hindi po pagpako kay Jesus, hindi po pagpako sa Diyos, hindi po kaligtasan yang itim na Nazareno sa Quiapo. Hindi yan ang kaligtasan. Allahu Akbar. Ngayon, patungkol sa mabubuting gawain, isang punto ang huwag mong kakalimutan sa paggawa ng anumang kabutihan. Either pupunta ka rito sa As-Sabur Masjid para magsambayang, or magbibigay ka ng sadaka, or ikaw ay magbabasa ng Quran, or ikaw ay magpapasting ng voluntary. Ano man ang gawain na ibada na gagawin mo, kailangan i-set up mo yung isip mo at puso mo na ang tanging dahilan bakit mo gagawin ay dahil gusto mo makamit ang ikalulugod ng Allah. Hindi ka pumunta rito para ma-impress sino man. Hindi ka nagsasadaka para ma-impress ang sino man. Hindi ka gumagawa ng mga ibada para hangaan ka. Kundi ang tanging dahilan, bakit mo ginagawa? Kahit ayaw mong gawin, bakit mo ginagawa ang utos ng Allah? Ay sapagkat gusto mo makamit ang ikalulugod ng Allah. Pasado. Ang gawa mong kabutihan, pasado. Number 4. Na requirement sa kaligtasan. Kahit hanggang 5 lang. Number 4. Na requirement sa kaligtasan. Kahit na mayroon kang iman, tumpak na pananampalataya. Mayroon kang kaalaman, tumpak na kaalaman.
at mayroon kang aksyon sa paggawa ng mga kabutihan, tandaan mo, tao ka pa rin. Hindi ka anghel. Anong ibig sabihin ng tao ka pa rin? Lahat po tayo may naka-built-in sa atin kaloob-looban na kung tawagin pagnanasa. Walang sino man sa atin na walang pagnanasa. Lahat ay may pagnanasa. Pagnanasa sa babae, pagnanasa sa lalaki, pagnanasa sa kwarta, pagnanasa sa tungkulin, pagnanasa sa posisyon. Napakaraming pinagnanasahan natin. Hindi masama magnasa kung pinagnanasahan mo na babae, misis mo. Legit. Hindi masama na nagnanasa ka sa lalaki kung ang pinagnanasahan mo, mister mo na legit. Hindi masama na magnasa kang yumaman. Hindi naman haram na magnasa kang yumaman kung ang nabuhay mo ay halal. Ang masama ay ang pagnanasa sa haram. Haram na relasyon, haram na kabuhayan, haram na hanap buhay, haram na kung ano-ano mga gawain. Yan. At dahilan sa tao tayo at mayroon tayong pagnanasa. At nandito ka sa planetang daigdig na punong-puno, napapaligiran ng mundo na ito ng mga tukso sa pagnanasa. At higit sa lahat, inuudyukan ka ni Iblis na sundin mo ang iyong pagnanasa. Paminsan-minsan talaga makakalimot ka at makakagawa ng kasalanan. Kaya, ang pang-apat na requirement sa kaligtasan, ginawa ng Allah na legitimate ang repentance, pagsisisi, paghingi ng tawad, tauba. Dahil kung wala ang tauba, kung hindi ibinigay ng Allah sa atin ang tauba, lahat tayo tupok sa apoy. Dahil lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Walang sino man sa atin na hindi nakakasala. Sino man sa atin na magsabing hindi siya nagkakasala, sinungaling. Lahat tayo may pagnanasa. Sino ang walang pagnanasa? Lahat tayo nakakalimot, nagkakasala tayo. Lahat tayo tao. Mga kapatid sa pananampalataya, mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nagkakasala ang mga propeta. Ang mga propeta pwedeng magkamali, pero hindi pwedeng magkasala. Ano ba ang kaibahan ng pagkakamali sa pagkakasala? Pagkakamali, hindi mo sinasadya, nagawa mo, nakalimot ka. Pagkakasala, alam mo na haram, ginawa mo pa rin. Yan ang kaibahan. Ngunit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagkakasala, pero siya ay nagre-repent, nagtatauba 100 times araw-araw. Katibayan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marra. O mga tao, manumbaling kayo sa Allah sa pamagitan ng tauba, repentance, pagsisisi. At hangarin ninyo ang kanyang pagpapatawad sapagkat tunay ako ay nagtatauba 100 beses bawat araw. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan, inilalayo mo ang sarili mo sa Panginoong Allah. Bawat kasalanan, hakbang palayo sa Allah. Napakarami mo ng kasalanan, ang layo-layo mo na sa Panginoong Allah. Paano ka makakabalik? Magpapapako ang Panginoon para makabalik ka? Kalukuhan na katuruan. Paano ka makakabalik? Magre-reforma ka, magre-repent ka, magbabagong buhay ka, babaguhin mo ang iyong gawi at hingi ka ng tawad sa Allah, magsusumamo ka. Magbabagong buhay ka, muli makakabalik ka sa Allah. Kapag ikaw ay tutuhanan na nagrepent, tutuhanan na nagtauba, tutuhanan na nanumbaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinalikdan mo na ang gawain na masama at nagbagong buhay ka, para kang walang kasalanan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Ang tao na nagsisisi sa kasalanan ay tulad sa isang taong walang kasalanan. Likas na po sa atin mga kapatid. Tao tayo na minsan makalimot. At kapag nakalimot ka, nakagawa ka ng kasalanan. At pag nakagawa ka ng kasalanan, kaagad naalala mo ang Allah. At agad-agad mas sumamo kang nagmakaawa, tumingin ng tawad sa Allah. Patutunayan sa iyo ng Allah ang kanyang habag. Patatawarin ka.
Kinalulugdan ka ng Allah, gustong-gusto ka ng Allah. Kapag mas sumamo ka na humihingi ng tawad sa Kanya, mas sumamo kang nagbabagong buhay, nagre-repent, mas sumamo kang pinigilan mo na ang sarili mo sa paggawa ng anumang kasalanan, at nagreforma ka, nagbagong buhay ka, nagtawba ka, gustong-gusto ka ng Panginoong Allah. Katibayan, sinabi niya mismo, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Chapter 2, verse 222, Quranul Karim. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga yaon na nanunumbaling sa Kanya sa pamamagitan ng tawbah. At minamahal ang mga yaong dinadalisay ang kanilang mga sarili. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang totoo na kaligtasan. Maswerte tayo mga Muslim tayo. Hindi tayo kasama sa nagpaparada sa Quiapo na ang kanilang paniniwala ang kaligtasan yung kaputol na kahoy na nasunog na itim na nasarino. Ito ang tunay na kaligtasan. Ito ang kaligtasan na kayang tanggapin ng rational mind, kayang tanggapin ng isang taong matalino. Ito, tinatalakay natin. Hindi po ang pagpako sa Diyos. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Last na lang. Panglima na requirement sa kaligtasan. Kahit na mayroon kang iman, nananampalataya ka sa kaisahan ng Allah, at mayroon kang kaalaman, alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, at gumagawa ka araw at gabi ng mga gawaing kabanalan, at ikaw ay nagtatawba, tupok ka pa rin sa apoy pag wala ang numero 5. Pag wala ang number 5 na requirement, tupok ka pa rin sa apoy. Ano yung numero 5? Habag, mercy, rahmah ng Allah. Ang paraiso ay pagkamahal-mahal ng paraiso, hindi kayang bayaran, hindi kayang tumbasan ng anumang gawaing kabanalan, kung gawaing kabanalan lamang ang ating ibabayad. Hindi natin kayang bayaran ng pagkamahal na mahal na paraiso. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mapaparaiso ng dahilan lamang sa gawaing kabanalan, kung wala ang habag ng Allah. Kahit na magtahajjud ka pa gabi-gabi, lifetime. Magpasting ka pa araw-araw, lifetime. Lahat ng kayamanan mo, ibigay mo na sadaka para sa Allah. Lahat ng gawain na mga ibadah gagawin mo, hindi pa rin sapat na pambayad sa pagkamahal-mahal na paraiso kung wala ang habag ng Allah. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mapaparaiso kung gawaing kabanalan lamang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa absiru fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Pagbutihin ninyo ang pagsamba, or galingan ninyo ang mga gawaing pagsamba. Ibig sabihin, iwasan mo ang mga violation. Magpakahusay-husay kayo sa pagsamba, magpakalapit-lapit kayo sa Allah, at magbigay kayo ng magandang balita. Katotohanan, walang sino man sa inyo ang makakapasok sa paraiso ng dahilan lamang sa kanyang mga gawa. Nagtanong ang kanyang mga kasamahan, kahit na ikaw usugo ng Allah, hindi makakaligtas? Qalu, wala anta ya Rasulullah. Sabi nila, kahit na ikaw usugo ng Allah, hindi makakaligtas. Sumagot siya, wala ana illa an yatagammadan yallahu minhu birahmah. Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na ako ay hindi
Maliban kung ipagkakaloob sa akin ng Allah ang habag mula sa kanyang sarili. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 2818, Sahih Al-Bukhari, hadith number 6467. Authentic na hadith, mga kapatid sa pananampalataya. Therefore, ang kaligtasan ay tinatrabaho. Napakaswerte natin, nandito tayo sa tunay na pananampalataya. Ang kaligtasan, tinatrabaho ng puso sa pamagitan ng tutuhanang iman. Tinatrabaho ng utak sa pamagitan ng tumpak na kaalaman. Tinatrabaho ng ating katawan sa pamagitan ng pagsunod sa utos ng Allah at pag-iwas mga ipinagbabawal ng Allah. Paggawa, action ng ating dila sa pamamagitan ng taubah. Kung bakit natin ito ginagawa, ay baka sakali po makamit natin ang habag ng Panginoong Allah at tayo po ay makaligtas. Pag sumikapan natin na mapatatag ang ating mga iman sa anumang pagsubok ng Allah, lagi-lagi tayo magigib ng tumpak na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Gawin natin ang mga utos ng Allah kahit ayaw natin. Iwasan natin ang mga ipinagbabawal ng Allah kahit gustong-gusto natin gawin. At sabayan mo ng tauba, tauba, tauba. Makakamit natin ang habag, mercy, rahmah ng ating Panginoon at tayo po ay mananahanan nawa sa Jannah.